tapos na nilang gawin yung mga trusses dito sa parkingan. Kaya naman nagsukat na ulit sila dahil eto namang fence ang kanilang susunod na gagawin. Istorbo din ni Willie yung electrician namin para gawin yung tubo na para sa fish pond niya. Bago nga kami pumunta sa bahay, dumaan muna kami ng Citywide para bumili netong bala na hindi ko naman alam kung para saan. Yan lang naman yung sinadya namin dito at dumiretso na nga kami kaagad sa bilihan ng UPBC. Bumalik nga kami dito sa una naming binilan. At sa lahat nga kasi ng kinanvasan namin, dito talaga ang pinakamura. Bay, lalayo pa ba ako? Una etong ang puti ang nagustuhan ko. Kaya lang parang common na at parang gusto ko naman ng iba. Etong at may nakasave na nga sa akin na bago kong gagayahin. Para nga to sa second floor at eto nga yung napili ko para naman sa kisame. Tagal-tagal ko nga din to pinag-isipan at kahit paano dalawa din naman kaming nagkasundo dyan. Para pag hindi maganda yung kinalabasan yan, hindi nga kami magsisisihan. So nung nakapili na nga kami, biglang nagkaroon ng problema. Palagi nga kasing ubusan ng J-clip dito. At kailangan pa namin umorder sa iba na magmamatch sa PVC na napili namin. Ginawa naman nila ng paraan yan at sila na yung umorder ng J-clip sa kakilala nila. So hindi rin pala namin mapapadeliver ngayon dahil kulang yung stock na napili namin. May talaga namang may balat si Willie yan. Kaya no choice nga kami kundi mag-antay. Binayaran na nga namin yan ng 11,575. Hindi pa kasama yung mga rooms dyan at para lang sa hallway yan. Tapos nga namin sa UPBC, dumiretso naman kami dito sa Wilcon. At kailangan nga daw kasi ng Sahara at Surfix Cement Grip. Pati nga sa City Hardware, dumaan nga din kami. Kaso napakahirap na nga maghanap ngayon ng Surfix Cement Grip. Pati nga dito sa Wilcon Pala-Pala, tumingin nga din kami. Kaso wala talagang Sahara at Surfix Cement Grip. Kaya bumili na lang kami ng pwedeng alternative sa Sahara at Surfix Cement Grip. Bay, nung una pa lang kami nagsisimula magpagawa ng bahay, napakadali nga lang maghanap noon at nakakabili pa nga kami ng 5 galon. Bay, ngayon napakahirap maghanap. Dating nga namin, tapos na sila magkabit ng mga trusses dito sa parking area. At parang natulala nga ako bigla dahil halos patapos na etong bahay na pinapagawa namin. Maaliwalas na kasi sa mata at talagang papagandahin na lang. Excited na ako makita na nakakabit na yung mga ilaw dito. At isa din yung gate sa inaabangan ko na mailalagay na dito. Yan na nga kasi yung next project nila dito sa bahay. At idea naman ni Willie yon at hindi na galing Pinterest yun. Hindi nyo rin makikita sa iba yon dahil galing na sa kapitbahay namin yun. Ito ang takip ng panel board namin, natatawa yung electrician namin. At kaya nga daw niya pinauwi para hindi magasgasan. Kaso pagdating dito mas marami palang gasgas. Ay ginawa lang naman sa pin ni Willie yan. Kaya wag na magtaka kung bakit maraming gasgas. Ilang araw nga din akong hindi nakaakyat sa attic kaya tinignan ko kung may nabago na ba. Kaso tapos na nga pala yon kaya bumaba na ako. Sumilip nga din ako sa mga CR para tingnan kung ano na yung itsura. At eto nga sa mga bata ang unang sinimulan. Bago palang gawin to nagsuggest na ako na ganito ang gawin sa mga kantuhan. Mainam na lang at magaling tong tile setter namin. Talaga namang ginagawa niya yung gusto kong mangyari dito sa mga CR. Bay, saka ko na nga ipapakita sa inyo to pagkapatapos na. Dito naman nag-level nga sila ulit simula sa kalsada para kuhain yung sukat na magiging fence namin. At pagdating nga kasi sa mga weldingan silang magkapatid talaga ang gumagawa dito sa bahay. Kaya pati etong fence namin at gate sila nga din ang gagawa. Abay, kaya nga kami na pagkakamalang kontraktor dahil yung mga workers namin all around. Ay mainam na nga lang ngayon at nanahimik na sila ng kakagawa ng kwento. Bay, napagtanto na siguro nila na magaling talaga akong engineer. Ako na nga neto sa bahay at ganito nga yung ambience kahit wala pang pintura. Nung una baka nga ako magbuwang Star Wars to sa LED na ipapalagay ko. Pero ngayon habang nakatambay ako dito, talaga namang pinagmamasdan ko tong kisame na pinagawa ko. Ini-imagine ko kasi yung mga ilaw pag nakalagay na dito. Syempre ikinikilig ako dahil nakita ko na maganda ang kinalabasan. Sa loob nga ng ilang buwan ng pagpapagawa namin dito, talaga namang worth it lahat ng pagod. At least yung iba pwede na lang naming unti-untiin. Ito nga pauwi na sana yung aming electrician. Kaya lang hindi nga mapakalito si Willie sa fish pond niya. Nagpabaluktot nga siya ng tubo para sa filter na ipapalagay niya doon. At para yung mga wire nga daw maitago. Nung una kasi sabi niya ipapagawa niya daw tong fish pond niya sa talagang gumagawa ng mga fish pond. Kaya pala nanood sa YouTube siya na lang pala ang magpapagawa. Kailangan kasi maayos ang filtration nito para matagal dumumi yung tubig. At humabol pa yan, papalagyan pa nga daw niya yan ng UV light para hindi ginawin yung isda. Yung sa may gilid naman, kaya butas yan, papalagyan pa nga niya ng glass. At para nga ako makita namin kaagad pag may lumalangoy ng pusa. Ito naman nagsisimula na nga silang magtabas ng mga bakal na ilalagay sa fence. At mga tubular nga lang yung ipapalagay namin at hindi pa namin afford ang stainless. At ang importante lang sa amin ngayon magkaroon na ng privacy itong bahay. Para naman kahit paano hindi kami kitang-kita sa labasan. Ngayon bago na nga yung makikita nyo dito sa aerial shot. Dahil nagkaroon na ng mga trusses dito sa parking area. At unti-unti na nating nakikita yung pinaka-forma ng bahay. Kaya naman, huwag mo akong kakalimutang i-follow.